Ito ang nakakalungkot na huling sandali ni Kilua, isang golden retriever na matapos lang lumabas sa bahay or kumawala, ganito na ang nangyari sa kanya. Isinako siya ng isang lalaki na ang akala niya ay aggressive sa kanya. So, makikita nyo sa video. At eto na, yung actual nakuha ng CCTV footage na hindi ko siya pwedeng i-full kasi sa copyright, no? Pero makikita nyo na parang may tinatakbuhan ang golden retriever na ito doon sa mismong kalsada na yan. And then, after a few moments, makikita nyo na merong isang lalaki na tila'y hinahabol yung golden retriever. Tapos umalis na sila sa view ng CCTV, no? Pero ang nakakalungkot dito, after a few minutes or hours after that footage, natagpuan wala ng buhay ang golden retriever na yan na isinilid or isinako mismo ng lalaking yan, allegedly, and then dyan na natagpuan yung may-ari. So, syempre nakakalungkot na makita mo yung golden retriever mo na nasa loob ng sako, no? Kaya babala sa inyong lahat, mga fur parents, na ingatan nyo ang inyong mga alagang aso para hindi siya matulad sa sinapit ni Kilua na walang awa, na karumal-dumal na ginawa ng isang lalaki na isinilid siya sa loob ng sako. Kaya kung maaari, ilagay nyo na lang siya sa loob ng bahay para at least alam nyo kung nasaan yung alaga nyo. And then, lagi nyo nakikita siya visually, no? Kaya, wag na wag laging nakabukas yung inyong gate o kaya nakabukas yung mga doors nyo sa bahay para hindi sila lumabas at baka maiwasan pa yung mga ganitong klaseng sakuna. Nakilala ang salarin na si Anthony Solares. Hindi po ako yan, ha? Pero eto, pakinggan natin yung other side of the story, yung side niya, no? Sabi niya dito, ginawa ko lang po yung nararapat sa alagang hayop. Kasi yung matanda nga, kung hindi ko pa tinulungan, baka kung ano pang nangyari doon. Tinulungan ko na. Hinabol ko na kasi yung aso kasi nangangagat na. Bale, nakadalawang kagat na siya tapos muntikan pa nga yung asawa ko. Maski nga ako nakagat na ako kaya kumbaga sa ay talagang aggressive. So talagang wala na sa sarili yung aso. So parang lahat na nakakasalubong niya parang gusto na niyang kagatin daw. So yung parang gusto pang kagatin kaya wala na akong ibang naisipan, talagang anuhin na daw. So baka makaano pa ng ibang tao, inano ko muna ng bato tapos ayun na, ng kahoy. So ang daming ano. So nag-confess naman siya for responsible sa pagka-demise ng aso na natagpuan sa loob ng sako na wala ng buhay doon sa Bato, Camarines Sur. Napakaswerte talaga ni Kilua, no? Kasi meron siyang super loving fur parent. Kasi nga, every birthday, sineselebrate talaga nila or sineselebrate nilang lahat. So, makikita nyo, meron pa siyang pa-cake, meron pa siyang nilagay na sinuot ng mga costume, tapos yung decoration sa likod, o di ba? So, dito mo talaga mapapansin kung gaano talaga nila kamahal si Kilua at kung gaano sila nag-invest, naggastos para sa kanyang pangkain, sa kanyang health, sa vaccination, yung mga ganyan, para to ensure na ma-maintain nila yung health niya. And then, biglang ganito yung sinapit niya, no? Hinabol siya at saka nilagay sa isang sako na wala ng buhay. So, nakakalungkot yung the way na pumunta siya sa langit kasi napaka-brutal yung pagkawala niya sa mundo. Alam niyo ba na meron din kaming golden retriever noon? Kaso nga lang wala na siya. Pero kung titignan nyo, halos magkaparehas sila ni Kilua. So, ang pangalan naman ng alaga naming golden retriever ay si Taylor. Ayan po si Taylor. Kinuha namin siya noong 2016 habang puppy pa siya. And hindi ko alam kung same yung price, 8K yung kuha namin. So, habang lumaki siya, syempre, lahat ng pwedeng ibigay, binigay na namin sa kanya. However, nung nire-renovate kasi yung kusina namin, kailangan talaga namin na ibaba lahat. So, binaba namin pati yung red eggs, yung 12 pieces or yung 1 dozen na red eggs. Tapos, after 30 minutes, nagulat kami, ba't nawawala yung red eggs? Baka na-misplace.
Yun pala kinain niya lahat ng red eggs na ala, yung gano'n. Pero after a few ano na, yung kinain niya yung sobrang salt, natamaan yung kidneys niya and ayun, na inatake siya. Kaya nakakalungkot talaga. Yun nga lang wala na si Taylor, inilibing na namin siya kaya nakaka-miss magkaroon ng golden retriever kasi ang isa pa dito is mabait sila, hindi sila galitin, hindi sila moody kahit na medyo malakas sila, hindi sila nangangagat, promise. Very friendly sila sa mga tao kahit na hindi familiar sa kanila. So ganyan kabait ang mga golden retriever. Hindi sila nangangagat, promise. Anuhin mo lang sila, medyo ipakita mo sa kanila na mabuti kang tao, then ayun, magwawagwag na yung mga tails nila. So yes, mabait talaga, highly recommended ang golden retriever. Ngayong inamin ng katukayo ko yung ginawa niya kay Kilua, mahaharap siya sa pag-violate ng RA 8485, yung Animal Welfare Act of 1998 ng Revised Penal Code ng Philippine Constitution. So, ito yung law na nagproprotekta sa mga welfare ng alaga nating mga hayop, no? So, ito yung isa sa mga posible na haharapin niyang mga kaso. Kasi nga, di ba, nakapag-invest ka tapos gaganunin lang ng mga taong nasa labas ng gate nyo, ano ng damdamin, no? Nakakapanlumo kasi ang sakit ang sakit mawalan ng ganung way yung inalagaan mo for how many years, 'di ba? Sa totoo lang, ang hirap mag-alaga ng aso din. Nakaka-challenge kasi igugugol mo talaga yung time mo, tapos yung pera mo, syempre, kasi marami kang bibilhin, marami kang babayaran to make sure na nasa okay yung health nila. And syempre, dapat i-secure nyo din yung kanilang safety. So yung nangyari kay Kilua is the worst nightmare na yun yung pinaka-iniiwasan ng isang fur parent. Kaya ito ay isang lesson sa ating lahat na talagang itago na lang natin yung aso natin sa labas ng bahay and wag nating sisihin ang mga fur parents kasi hindi din naman nila ginusto yung nangyari sa kanilang alaga. Kaya condolence sa kanila. Masakit mawalan ng isang alaga lalo na kapag marami kang investment na nailaan para sa alaga mo. So, masakit talaga kapag mawalan ka ng parang kapatid mo na rin, parang kapamilya mo na rin siya, no? So, rest in peace, Kilua, and rest in peace yung alaga namin. Parang nafe-feel ng alaga ng may-ari kay Kilua kasi ganun din yung nangyari sa amin na nasaktan kami nung nawala si Taylor, yung golden retriever namin dito sa bahay. Very sad, pero ganun talaga ang buhay. So, I hope nakarelate kayo dito sa video and sana may natutunan kayo. Okay? Kaya follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po, yung ating Instagram account. So, thank you and have a nice day.